The ICI itself has made a determination that much of their work has already been done. Let us see what else that they can do. But for now, their brief has already been fulfilled. Tatapusin na sa Marso 31 ang trabaho ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Sa bisa ng Executive Order No. 94, itinatag ang ICI para siyang mag-imbestiga sa multi-billion pisong flood control anomaly. Noong Marso 13, formal nang isinali ng ICI sa Office of the Ombudsman ang nasa 200 megaboxes na puno ng mga dokumento patungkol sa maanomaliang flood control projects. Nanindigan si ICI Chairman Andres Reyes na nagawa ng ICI ang mandato nito at nakapag-establisa ng investigative framework at buuin ang 3 Information Investigative System para epektibong masiyasat at matukoy ang mga irregularidad sa mga pagawaing bayan. Pero ano nga ba ang naging accomplishments ng ICI sa loob ng 6 na buwang pag-iral nito? Sa 125-day accomplishments reports ng ICI, kapaloob ang isinagawa nitong 32 pagdinig na nilahukan ng 36 na testigo. Naipon din nito ang nasa 1,100 pages ng dokumento at nagpalabas ng 9 na referrals na nagrekomenda ng kaso laban sa 65 individual, kabilang ang ilang mambabatas, contractors at mga opisyal mula sa Department of Public Works and Highways at Commission on Audit o COA. Aabot naman sa 24.8 billion pesos ang mga ari-arian na ipa-freeze at na-recover ng ICI, katuwang ang iba pang ahensya gaya ng Anti-Money Laundering Council o AMLA. Pero ang hinihintay ng publiko ay kung ano ang nangyari sa pangako ng administrasyon na may malalaking isda o mga personalidad na makukulong dahil sa anomalya. Pinanawagan noon na buksan sa publiko ang pagdinig ng ICI para matiyak na walang pagtatakpan at walang kikilingan. Ngunit kahit pa naglabas ng polisiya para rito ang ICI, bakit closed-door session ang ipinatawag si Sandro Marcos, Martin Romualdez at maraming iba pa? May pinoprotektahan ba? Bakit hindi nila ipinakita sa publiko gaya ng kanilang ipinangako? Katwiran ng ICI, may karapatan naman ang mga humarap sa investigasyon na tumanggi sa live streaming ng kanilang testimonya. Marami ang umasa nang itatag ang ICI bilang bagong instrumento para wakasan ang katiwalian sa gobyerno. Pero sa simula pa lang ay marami ng problema ang ahensya. Walang sapat na otoridad, walang sapat na resources, at higit sa lahat, walang malinaw na political will para papanagutin ang mga utak sa katiwalian. Noong Desyembre, nagbitiw pa sa posisyon ng 2 commissioner, sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Private Sector Executive Rosana Fajardo. Kaya naman naging one-man team na lamang si Reyes sa komisyon. Pero natapos ang trabaho ng ICI, wala pa ring malalaking isdang kinasuhan at nakulong. Natabunan pa ng iba't ibang isyu ang kontrobersya, pero hindi nakalilimot ang publiko sa ipinangako. Sa huli, mapapako na nga lang ba ang binitiwang pangako? Ako po si Weng de la Fuente at itong datos ang totoong kwento sa likod ng mga isyu.